Magandang araw po sa ating lahat. Narito na naman muli ang inyong madiskarting nanay at ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ba gumawa ng crema di fruta. Napakadali lang nito mga mami at tsak na magugustuhan ninyo dahil napakasimple ng mga sangkap at napakamura pa. Siguradong inyong pwedeng pagkakitaan at pwedeng nyong ihain sa inyong mga pamilya. So tara na, atin ang simulan kung paano ba gumawa ng simple at napakasarap na crema de fruta. So ngayon napaghiwalay na po natin ang ating egg whites at ang ating egg yolks. So 7 pieces po ang aking ginamit na large size. So mag-start na po tayong gumawa para sa ating sponge cake. So sponge cake muna po ang aking papakita sa inyo kung aning ating gagamitin mga sangkap. So ito po yung ating kakailanganing sangkap sa paggawa ng ating sponge cake. So unang-una kailangan natin ng 7 pieces ng large egg yolks. So, ito yung kaninang pinakita ko sa inyo, pinaghiwalay ko yung egg white sa egg yolks. Then, kakailanganin din natin ng 2 cups ng cake flour. One and 1/2 cup ng water. 3/4 cup ng white sugar. So, 3/4 lang po yan ha. 1 teaspoon ng baking powder, 1/4 teaspoon ng iodized salt, 1/2 cup ng coconut oil. Pwede rin po kayong gumamit ng palm oil or vegetable oil. Depende po yan sa brand na gusto nyo. Then, gagamit po ako rito ng 1/2 teaspoon ng lemon flavor. So, yan po. Ito po ay optional ha. Pwedeng meron, pwedeng wala. Pwede po kayo magpalit ng calamansi juice o orange juice na fresh na juice. Maglagay lang po kayo ng 1 tablespoon o half tablespoon. Depende po yun sa panlasa nyo. Ito, kaya 1/2 teaspoon lang is malakas po kasi ang lasa neto. So, yan lamang po yung ating mga kakailanganing sangkap sa paggawa ng ating sponge cake. So, i-mix muna natin po yan. Una po natin gagawin ay ilagay natin yung ating egg yolks. Lipat natin sa isang malaking lagayan. So, yan. I-whisk nyo lang po. Once na nakita nyo nadurog naman po lahat, ilalagay natin yung ating asukal. So, sa mga, ito po ay pangmasang timpla ha. So, kung gusto nyo po ng talagang mas lalong sumarap, pwede nyo naman po kayo mag-add ng fresh milk o evaporated milk. Palitan nyo lang po yung ating tubig. Then, susunod na po natin yung ating oil. Ating asin, at yung ating tubig. So, haluin lang po natin. Ngayon, pag natunaw na po yung ating asukal, sunod na rin po natin yung ating baking powder. At ilalagay na rin po natin dito yung ating cake flour. So, unahin muna natin tunawin yung ating baking powder. Ganyan.
Ilalagay na po natin yung ating cake flour. Then, i-mix lang ulit natin hanggang sa matunaw po ang lahat ng ating harina. So, once na natunaw na po natin yung ating cake flour, so pwede tayo mag-add ng ating lemon flavor. So, 1 teaspoon lang po. Ay, 1 teaspoon. 1/2 teaspoon. Ayan. Wala na naman ako sa sarili ko. So, iset aside na po natin to. Pupunta naman tayo sa paggawa ngayon ng ating mirang o ng ating meringue para sa ating sponge cake na ihalo natin dito. So, para naman po sa sangkap ng ating mirang o ng ating meringue, so kailangan natin ng 3/4 cup ng white sugar. So, yan po. 1/4 teaspoon ng cream of tartar. So, sa magtatanong kung wala kayong cups, meron kayong timbangan. So, ang timbang po nito is 150 grams ng ating asukal. Then, kailangan din natin ng 7 pieces large egg yolks, egg whites. Ayan. So, 7 pieces po ito. So, dapat po, like ko sinasabi, hindi po basa ang inyong lagayan. Hindi rin po basa ang inyong whisk. Wala rin pong patak na egg yolks ang inyong egg whites para po mag-stiff peak talaga ang inyong mirang. So, tara na po, atin ang simulan. So, ilalagay ko ito, gagamit ako ng stand mixer. Pero kung wala kayong stand mixer, pwede po kayong gumamit ng hand mixer. Una po nating ihahalo o ilalagay ang ating cream of tartar. Then, i-mix po natin to, hintayin po nating mag-bubble siya muna bago natin ilagay dahan-dahan yung ating white sugar. So, i-mix po na natin to ng ating stand mixer ng number 3. Pag nakita niyo pong nagbubble na ng ganyan, pwede niyo na pong ilagay ang inyong asukal. So, maglalagay lang tayo ng kalahati muna. Then, ibalik lang ulit natin. Mix ulit natin ng number 5. So, huwag niyo pong bibiglain ng diretsong number 5 para hindi masira ang inyong stand mixer o kahit hand mixer. Huwag niyo pong bibiglain. Dahan-dahan niyo pong i-adjust hanggang sa makarating kayo doon sa speed na number 5. So, ngayon ito na po yung ating merang. Then, ito yung kanina nating tinabi. So, pag mimixin na po natin silang dalawa. So, dapat po, pag naglagay kayo, huwag nyo pong ibuhos lahat ng inyong merang. Hatiin nyo po sa 3. 3 divide yung inyong merang. Paunti-unti nyong ilagay. At lagi kong sinasabi, papold po ang halo para hindi po buwaksak ang inyong merengue. So, ganyan po, oh. I-fold nyo po ng ganyan. Para po pantay.
Malamang tayo, naka-video to. Let's go po. So once okay na po yung ating pangalawang batch ng ating merang na nilagay, so gawin na natin, ilagay na po natin dito lahat. So inuulit ko po ha, huwag niyo pong i-overmix, dapat po magaang lang po ang halo. Huwag po kayong manggigil sa paghalo nito dahil maselan po ang ating sponge cake para hindi po bumaksak ang inyong cake pag niluto nyo mamaya sa oven. Ngayon pagtapos natin ng ma-mix, so itong ating sponge cake, so ready na po ito. So gagamit tayo ng pan. So sa mga magtatanong, ang pan na gamit ko na lupan ay 8x3. So yan po. Then gagamit ako ng brown paper. So sa mga magtatanong, ito po ay brown paper, yung pambalot ng pandesal. Ito po yon. So babalutan natin to para mas maganda po yung pagkakaluto ng ating sponge cake. So maglalagay lang ako ng lard. Pwede kayong gumamit ng oil, butter. So papapahid lang naman nyo dito sa ating pan. So ngayon tapos na po tayo maglagay ng brown paper sa ating loop tray. So kung makapansin nyo, nakalagay siya sa another tray. Itong another tray na to is maglalagay tayo ng bath o water bath. Lalagyan po natin to ng tubig. Dapat 1/4 po nung tray para maganda po ang texture ng inyong sponge cake. So mag-start na tayo. Maglalagay na tayo ngayon ng ating mixture ng ating sponge cake. So ngayon tapos na po natin lagyan lahat yung ating mga loop tray. So ang gagawin nyo lang po, stop nyo muna ng 3 beses bawat loop tray ninyo para matanggal po yung mga bula-bula. So yan po. Then maglalagay na tayo ng ating tubig. So dahil malaki po yung aking tray, maglalagay ako ng 4 cups ng tubig. Pero kung maliit ang inyong tray na gagamitin, basta ang ilalagay nyo po ay 1/4 po ng tray. So sa iba po mainit na tubig ang nilalagay. So sa magtatanong, malamig na tubig po yung nilagay ko ha, yung normal lang po na tubig. Then dediretso na po natin to sa aking oven dahil nakapag-preheat na po ako ng 150 Celsius. 150 Celsius lang po natin to i-bake. Then i-bake natin ng 20 to 35 minutes o until maluto po yung ating sponge cake. At isa pang tips, huwag nyo pong bubuksan yung oven nyo, nakalalagay lang 5 minutes, 10 minutes, huwag nyo pong i-open kasi babaksak po ang inyong sponge cake. Sa mga nagtataka bakit lumubog, i-check nyo po yan ng 20 minutes. So 20 minutes po, pwede nyo na pong i-check yan kasi nakapag-form na po siya ng kanyang cake. So lalagyan na po natin to sa ating oven. Balikan po natin mamaya pag naluto. Ngayon ito naman para sa ating custard o yung paggawa ng krema ng ating crema di fruta. So unang-una kailangan natin ng isang lata ng evaporated milk o evaporada. So 370 ml po ito. Any brand po ng evap pwede nyo pong gamitin. Then gagamit tayo ng 1 can ng condensed o 1 cup ng condensed milk. So, 1 cup po yan ng condensed milk. Any brand din po. At 3 pieces ng egg yolks. 3 tablespoon ng
cornstarch. Pwede rin po kayong gumamit ng all-purpose flour. Wala kayong cornstarch. Pampalapot lang po yan. Then, 1 tablespoon ng vanilla essence. 1/4 teaspoon ng salt, iodized salt. So, yan lang po yung paggawa para sa ating custard. So, syempre, hindi rin mawawala. Ito yung mamaya. Itatoppings natin yung ating fruit cocktail. So, yan po. So, 836 grams. So, ito po yan. 1 can po nito. Pero, pwede ko yung mag-add kung kukulangin. At ang ating cherries. So, optional po ito. Pwede namang wala. Dahil masarap po itong gagawin natin kahit walang cherries. Meron lang kayong fruit cocktail. Gora na ang inyong crema de fruta. So, yan lamang po yung ating mga kailanganing sangkap. So, mag-start na po tayong magluto. So, ngayon, ito na po yung ating kawali. Nakapatong na sa ating kalan. Pero nakapatay pa po yan. Ang una nating gagawin is kailangan muna nating i-whisk yung ating 3 pirasong egg yolks. So, kailangan kasi yan. I-whisk nyo lang ng ganyan. Then, isusunod natin yung ating evaporated milk o ang ating evap. Haluin lang po natin ng ganyan. Nakapatay pa po yung apoy niyan ha. Hindi pa po nakabukas. At isusunod na rin ng ating cornstarch. So, kailangan po muna natin tunawin yung mga sangkap na yan. So, ngayon natunaw na natin yung ating cornstarch. Lalagay na rin po natin yung ating condensed milk. Then, sunod na rin natin yung ating vanilla essence, ang ating asin, then haluin po natin. So, once na nahalo na po natin yung ating mga sangkap, napaghalo-halo na natin, start na po natin buksan yung ating apoy sa mahinang apoy lamang po. Dapat medium heat lamang po. At once na nakikita nyo nag-start na siyang lumapot, hihinaan nyo na po ang inyong apoy. So, yan. Bukas na po yung ating kalan. So, haluin lang po natin to hanggang sa makuha natin ang tamang lapot ng ating custard. So, yan kung mapansin nyo, lumalapot na po yung ating custard. So, hihinaan nyo na po ang apoy. Dapat low na lang po. O mahina na lang po ang apoy talaga ng inyong kalan. Para hindi po masunog ang ating custard. So, hinaan po natin. Hanggang sa makuha po natin yung tamang lapot niya. At pag nakuha nyo na po yung tamang lapot niya, pwede na pong patayin ang apoy. So, set aside na po natin to para sa next natin gagawin. So, once na ganito na po ang texture ng ating custard, so pwede nyo na pong patayin ang apoy. So, i-set aside na po natin to. Kung napansin nyo, hindi ko hinalo rito yung ating all-purpose cream. So, ang gagawin po natin yun is ibibit po natin yon sa ating hand mixer o stand mixer para mag-double. Then, ihahalo po natin to dito sa ating custard. So, dapat po napalamig po natin muna to bago natin sila pag-mix dalawa. So, ngayon, start naman muna tayo mag-beat nitong ating all-purpose cream. So, hindi ko na nakita nyo to kanina sa nagbanggit ako kanina ng ating mga sangkap, pero hindi ko pala siya nasabi.
So, 370 ml po ito. So, yan. Pwede po kayong gumamit any brand. So, gagawin lang po natin is ipapaploppy lang naman natin to ng konti dito sa ating lagayan bago natin sila pagsamahin ng ating custard para mas maganda yung texture ng ating krema para sa ating crema di fruta. So, napakasarap po nito mga mami. So, yan. So, gagamit ako ngayon ng aking hand mixer. Pero kung meron kayong stand mixer, pwede rin po. Pero kung meron kayong whisk at malakas ang loob ninyo na gamitin nyo, pwede naman po. So, okay na po to. Hindi naman natin to kailangan gawing stiff peak. Kailangan lang po parang mag-floppy lang siya para mas maganda pag minix natin dito yung ating custard. So, ready na siya para ilagay natin dito yung ating nilutong custard. So, dapat po napalamig nyo muna yun bago nyo ilagay dito. So, ngayon malamig na yung ating custard. Ilagay na po natin dito sa ating cream. Pag-mix lang po natin silang dalawa. At ready na po ito mamaya para sa ating crema di fruta. So ngayon tapos na tayong mag-mix ng ating crema. So okay na po ito. Mas maganda ilagay muna natin to sa ating chiller kung may chiller po kayo habang hinihintay nating maluto yung ating sponge cake. Dahil mas maganda siya kapag nalagay natin ng malamig. Nagpo-form po talaga at nagsiset yung kanyang timpla. So lagay muna natin to sa ating chiller. Then i-check naman natin yung ating sponge cake. So ito na po ngayon yung ating binake na sponge cake. So, binake natin siya ng 25 minutes. So, i-check po natin. So, once wala na pong dumikit, meaning luto na po yung ating sponge cake. So, ang gagawin po natin, itatanggalin na natin siya sa kanyang tray. Then, palamigin lang natin ng konti bago natin tanggalin sa kanyang loop tray. So, dito. So, binake po natin yan ng 25 minutes sa 150 Celsius ang init. So, palamigin muna po natin bago natin tanggalin. So, ngayon malamig-lamig na po yung ating sponge cake. So, pwede na natin tanggalin dito sa ating loop tray. So, napakadali lang po. Iaangat nyo lang ng ganyan. Baligtad ninyo. Ayan, tanggalin po yung bawat gilid. So, napakaganda po, di ba? Tapos na po akong magtanggal sa ating mga loop tray. So, yan po ang kagandahan kapag meron tayong nilalagay na brown paper. So, napaka-jiggle nyo. Napakalambot. Wala pa tayong nilalagay na krema pero ang sarap na neto sa kape. Napaka-soft, napakalambot ng ating sponge cake. So, yan po. Diba? Saktong-sakto lang yung luto. O, nakikita nyo, napakaganda. So, pwede na tayo mag-start mag-assemble para sa ating crema di fruta. So, nasa nag-request nito, magugustuhan nyo po ito. Yun ang kagandahan dito. Simple lang po yung aking ginagamit na sangkap. So, inuulit ko, pwede kayong gumamit ng gatas sa ating sponge cake kung gusto nyo ng mas malinamnam. Pero, ito po, pag natikman nyo, try nyo muna po itong aking recipe. Sabihin nyo po talaga masarap at napakalambot. At sulit ang inyong gastos kasi napakasimple lang ng ingredients natin kaya mong gumawa ng ganito kalambot na sponge cake. So, yan o.
So ready na po tayo mag-assemble. Kukunin na natin yung ating pinalamig na krema sa ating chiller. So ito na po yung ating krema na pinalamig sa ating chiller. Mas naging maganda po. Nag-set na po talaga yung ating krema. So ngayon gagawin natin is mag-assemble na po tayo. So napaka-simple lang. Ito po yung aking fruit cocktail na pinakita kanina. So, tatanggalan po natin to ng syrup. So, sasalain muna natin to. So, nasala na po natin yung ating fruit cocktail. Then, ito yung ating cherries. Optional po ito dahil ito lang naman ay ilalagay natin sa top o sa ibabaw ng ating crema di fruta. So, optional po ito. Pwede namang meron, pwedeng wala. Pero kung meron, syempre mas masarap. So, sasaside muna po natin ito. Then, mag-slice naman tayo ng ating sponge cake. Dahil ilalagay po natin yan dito sa ating clear pack. So, ang aking clear pack na gamit ay 8x3. So, 8x3 po ito sa mga magtatanong. Ngayon, ang gagawin ko po ay, tignan niyo po yung aking gagawin kung paano ko siya assemble. So, mag-start na po tayo. So, katas nating lagyan yung ating mga clear pack. So, yan, meron na siya. Nalagyan na natin ang ating white crema. So, lagyan nyo lamang po. Then, spread lang po natin ng ganyan. At ipapatong natin yung ating titira. Then, lagyan ulit natin ng bagong crema sa ibabaw. Wow! Wow! So, ngayon, ito na po yung ating crema di fruta. Wow! Na napakasarap at siguradong pwedeng-pwede niyong pagkakitaan. Napakasimple lang ng ating sangkap at napakadaling sundan. At sana, itong parating na Kapaskuhan ay isa ito sa inyong pagkakitaan.
o pwede nyong idagdag sa inyong handaan. So yan na po. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking channel. At maraming salamat din po sa lahat ng mga nag-subscribe. So pwede nyo po itong ibenta sa inyong mga kaibigan, kakilala, at kamag-anak. So napakasimple lang ng mga sangkap at napakadaling gawin. At kita nyo naman, madali lang sundan at alam kong kayang-kaya nyo itong gawin sa inyong mga tahanan. So ngayon, tikman naman po natin kung anong lasa o ano ba ang sarap ng ating crema de fruta. So napakasimple lang po ng sangkap, di ba po mga mami? Nakikita niyo yung ating sponge cake na napakalambot. At yung ating crema na napakasarap. Hindi matamis na matamis, hindi nakakaulaw. Masarap to mga mami kapag nasa chiller. Isa na naman sa pagkakakitaan yung mga mami. At magugustuhan ng inyong mga chikiting. Yung sponge cake natin, di ba nakita ninyo kung ano yung recipe lang na ating nilagay. Walang kaarte-arte. Wala tayong ginamit na mga espesyal na sangkap. Pero sa lasa, itry nyo po. Bago nyo usgahan. Masasabi ko 100% na napakasarap at napakalambot. Sarap. At kung meron kayong mga extrang fruits dyan sa inyong rep, meron kayong kiwi, meron kayong mga iba-iba, may strawberry, pwede po kayong mag-add. Depende po yan sa inyo kung anong gusto nyo, kung anong available dyan sa rep ninyo, kung may saging kayo, lagyan ninyo. Kasi nasa inyo naman yan kung anong gusto nyo ilagay. Ang importante, gusto nyo yung lasa ng ginawa ninyo. So again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po i-try nyo to sa inyong tahanan. At pwedeng yung pagkakitaan. Like kung inuulit, pwedeng yung pagkakitaan dahil kaya naman tayo nandito di ba? Para rumakit tayo. Hindi maging tambay lang ang mga nanay na naghihintay ng sahod ng kanilang asawa. Dapat matuto rin tayong maghanap buhay. Hindi naman sinabi natin na walang kwenta yung mga asawa natin. Kumbaga, kung nagtatrabaho ang asawa mo, tas kumikita ka pa sa bahay, doble-doble. Ang buhay mo, hindi lang dyan. Darating ang panahon, aangat ka. At sana pagdating noon, sabay-sabay tayong umangat. So maraming salamat po sa inyong lahat. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, nabubulol na ako. Please don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell button para updated ka sa lahat ng recipe ko na ibabahagi pa. So sa mga magtatanong kung magkano ito nabibenta, pwede nyo itong ibenta ng 300 to 280 pesos. So, di ba? Makakagawa kayo ng 4 na packs ng 3x3. So, sana po ay nagustuhan nyo. Muli, maraming salamat po sa inyo. Paalam!